Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga makakawala itong siguting ng Norte na ito dahil hindi nga papakawalan ng Korte Suprema. Ngayon nga ay talagang maraming ebidensya at mga pruweba laban sa kanya. Ngayon nga ay maraming testigo na talagang umamin na nga rin sa pagkapulboronik ni Kuting ng Norte. Matatandaan natin na talagang mabagal nga ang proseso ng kasong ito. Ngunit ngayon nga ay unti-unti nang bumabangon muli dahil talagang mahirap umusad ang kaso na ito. Dahil aminin man natin sa hindi, ay talagang maraming koneksyon itong si Kuting ng Norte na matataas na opisyales. Kaya naman talagang binabaliwala nila ang mga ebidensya at mga pruweba na naihahain laban kay Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang mas napatunayan pa ng mga otoridad. Ayon nga sa mga judges ay hindi pa rin sila magpapatinag sa mga kulap na mga opisyales gaya ni Kuting ng Norte na ito dahil tama na ang panlilinlang sa taong bayan dahil ang nakakalungkot na katotohanan. Ang nadadamay dito ay ang ating mga kababayang mga Pinoy na talagang wala nang magawa kung di talagang ibalik ang mga ito sa mga lansangan dahil talagang nasobrahan sa mga pulburon na ikinakalat nga ni Kuting ng Norte at kanyang mga kagrupo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Niya ako, just tell them, but not, yung page per page, yung talagang malinaw. Parang I can, tell what's the result, pero hindi pwede ipakita yung signature. Ngayon, sasabihin naman ng bangag, chika-chika lang yan, dadadadadan. So kung nakakaintindi kayo ng tinatawag na non-disclosure agreement, alam nyo yan. Pero pag bobo ka, katulad di bangag, hanggang ganun lang ang iyong reasoning. Okay. Ngayon, yung mga media na nanghingi sa akin, bakit? Dahil ang dami niyong pera. Bakit hindi kayo gumawa? Alam ninyo, mga media, bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong forensic investigation? Like ang GMA7, Philippine Star, Inquirer, may mga representante kayo dito na mga tao or journalist ninyo sa Amerika. Okay? Kung gusto nyo talaga na masabi ninyo na hindi ginawa ni Maharlika yung authentication o pineke whatsoever na sinasabi ng mga bangag, ibibigay ko sa inyo yung video. Then, you see yourself. You spend money para maipa-authenticate. Okay? Ninyo. Para meron kayong third-party authentication, yung talagang masabi ninyo sa sarili, hindi lang yung mga ginupit-gupit na litrato, yung picture, tapos alam nyo, ang ginamit pa ng mga bangag, si Marlon ng Third Floor Studio. Ginamit nila yung picture, dapat kasuhan mo yan, Sir Marlon. Yung picture niya, ginamit ng mga bangag, na yun daw ang pinagkuhaan ng tenga ni bangag. Ganun po kadesperado itong gobyerno ni Marcos Jr. So kayong mga media, hawak daw ni Tambaluslos ang Philippine Star. Michael Lopez, ano pa nga ba mga kababayan? Halos lahat naman yan, ngayon ay gusto nilang hawakan, impluwensyahan, di ba? So, sabi ni Erwin Amaril, paano po yan, Madam Maharlika, inendorso na po ng PT Palaban si Manang Aimee? Inendorso ba siya ng dahol? Alam ko, inendorso lang ni Robin Padilla. Ngayon, what's my take? Sige, sagutin ko yan, palangga. Kahit inendorso ni Robin Padilla yan, huwag niyong iboto. Dahil mismo sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. For sure, makakarating to kay Robin Padilla. Nakasama ko si Robin Padilla sa Netherlands. Actually, tatlong doon sa room, kung sa lugar na saan siya nakatira, ay ilang beses, I think 3 beses na nagkaroon kami ng encounter and everything. Desisyon niya yan di ba? Hindi naman natin pwede pang himasukan yung desisyon niya. Pero tandaan ninyo na sinong susundin ninyo? Si Robin Padilla
o si Inday Sara pagdating sa endorsement. Sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. So syempre, ang mga politiko, magkakaibigan, hindi mahindian, I don't know. Ang masasabi ko lang kay Robin Padilla, desisyon niya yon. Pero bibilib lang ako, bibilib lang ako kasi PDP Laban, ano siya, di ba? Chairman, tama ba ako? Si Robin Padilla is Senator Robin Padilla. In fairness to him, okay, magkukwento ako ng konti, no? Ano bang, total, ang title lang naman natin is Congratulations, Bangag. So, nagkita kami ni Robin Padilla doon. He seems so nice person, okay? But syempre, hindi mo naman makakilala talaga yung tao pag hindi mo napasok yung kaibuturan ng puso niya. Pero ako, nirespeto naman niya ako at gano'n naman siya lahat, nirespeto niya. Pa-sweet, pa-tweetams, di ba? Artista, ganun talaga. So, wala akong personal na galit sa kanya. Tandaan nyo, binoljak ko yan dati. Dahil kay Bangag. Nag-sorry nga ako sa kanya. Sabi ko na gano'n, Senator ha, sabi ko na gano'n, boljak kita dati. Sabi ko, sorry ha, dahil sa kay Bangag. Ang sabi naman niya, naku, wala na po yan, ma'am, ganyan. So, I will respect him as a person dahil pinakita naman niya yung respeto. Diba? Ibibigay ko sa kanya yon. Pero not necessarily na susundin mo yung sinabi niya. It's like saying niya na pag sinabing kung tumalon ka sa bangin, itatalon ka dahil mabait sa iyo yung tao. Ang ano ko lang, hiling ko lang kay Robin Padilla, eto ha. I think that's a good question. Sabi ni Bea, go as a person. But you have to look for the greater picture. Ano yung greater picture? Yung maitutulong sa bayan, sa bansa. Ano ba ang mangyayari kung si Amy Marcos ay magiging senador pa rin? Puro na lang drama yan. Ako sa totoo lang, personally, before, ayokong supportahan si Philip Salvador. Kasi nga, based on credentials. But if you ask me, between Philip Salvador and Amy Marcos, susuportahan ko na si Philip Salvador. O lahat doon, why? Bakit? If Amy and Philip Salvador, unang-una, si Philip Salvador, wala pa siyang record ng pagnanakaw. Hindi nga lang siya well-educated na sinasabi natin na abogado or what. Pero kung kukumpara mo, si Amy nakapag-aral, di ba? Anong ginagawa niya? Sinasabi ba niya sa inyo na bangag yung presidente niya? Yeah. Para sa akin, nung nagsisimula pa lang, di ba, ang pinopromote ko si Attorney Vic Rodriguez at si Kong Marcoleta. Wala lang kasi akong t-shirt ni Kong Marcoleta. Okay? So ngayon, at sa iba pa. But, since Robin Padilla ay head ng, tama ba ako? Si head siya ng PDP Laban. So, sinusuportahan ko ang lahat ng PDP Laban senators strategically. Dahil sa future na pag-impeach nila kay Inday Sara. Kasi politically motivated lahat yan, mga kababayan. So ngayon, although si Robin Padilla ay nagpakita ng respeto sa akin bilang isang tao, pero hindi lahat porque nagpakita sa iyo ng respeto, isusuportahan mo kung sinong inangat niya. Kaya number 56, sabi ni Palangga, si Cici Menz. Yeah, number 56 tayo. Alright? And of course, the whole thing, PDP Laban. Dahil yan ay itinaas naman ni Inday Sara. At dun tayo, mga kababayan, sa statement ni Inday Sara na never again sa mga Marcos. Dahil si Amy ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng tandem na Sara Duterte. Di ba? So binudol na tayo, ulit-ulitin ko, alam ni Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid. Okay, we're talking about Robin Padilla, no? So ngayon, Senator Robin Padilla, okay, narespeto kita bilang tao, sir, okay? Dahil nagpakita naman, pag ang tao naman nagpakita sa'yo, kung sincere ang pinapakita sa'yo, we can only question that. Depende sa kanin. Like, pag may nagpakitaan ka ng taong kabaitan, mabait, di ba? Katulad yung, okay naman, so hanggang sa wala siyang ginagawang masama sa'yo. Katulad ng pinakitaan ko ng kabutihan na confessed addict at nagbenta ng sarili o nagbenta ng laman. Right?
Tama ng Marcos, sabi ni Relly Tuanzon. Pinakataan ko ng kabutihan, pero hindi ako nagtiwala. Hindi ko pinaalam kung sino mga puting ahas. At syempre, binigyan mo ng pera. Pero yun nga, dahil naawa ka sa tao. Okay lang yun. Kung sa tingin nyo, natingin niya, naloko niya ako, of course not. Maliit lang na pera ang ibinigay natin. Pero ang intention ko to help is that's my intention to help. So kung binudol man ako, marami naman nang nabubudol ng paliit-liit na barya, hindi ko na problema yun. 'Di ba? Dahil hindi naman malaking kawalan ang, well, total of 100 some, may $1,000 actually, pero for the whole thing na yun from 2023. 'Di ba? So hindi ako naloko noon. 'Di ba? Yun ay dahil from the bottom of my heart, gusto kong tulungan ang taong wala daw pambili ng gamot. Ang sabi nga ng kaibigan namin, common friend na, gamot. Wala naman akong alam na may maintenance. Baka binigyan mo pa ng pampulburon. Sabi ko na sabi ko na gano'n, hindi ko alam. Baka nakatulong pa ako sa pagiging addictus niya lalo. Ngayon, and hindi natin na highlight yan, yung pangalan niya. Kasi gustong-gusto niya yon. Lessons learned, sabi ni Cora MacGarber. Everyday naman we learned our lessons, di ba, Palangga? So ngayon, at saka wag nyo na i-block nyo na lang, i-unfollow nyo kasi gustong-gusto niya yan. Yung former friend ko, kita nyo naman, sinabi niya mismo doon sa hearing na kami ni Marlica, magkaibigan kami, kahit na magkaibigan kami, hindi niya talaga sinasabi sa akin ng puting ahas. For very simple and basic and catchy reason. I don't trust her at him. I don't trust him or her at all. At kahit na magkaibigan ko, ulitin ko, hindi tayo nagbibigay ng impormasyon. So balik tayo dito kay Robin Padilla, tumalon kasi tayo. Senator Robin Padilla, it's your freedom. Freedom niya yan. Hindi natin siya pwedeng pigilan na itaas na si Amy Marcos. But at the end of the day, it's your choice kung bobotohin nyo yung itinaas niyang kamay o hindi. Sa kabila ng sinabi na ni Vice President Sara at nakita nyo na kung anong ginawa ng mga Marcos kay Pangulong Duterte. Na naniniwala kayo na ang ating Pangulong Duterte ay nagbigay ng kaaluwanan sa atin. Senator Robin Padilla, nag-usap tayo doon sa dining round table na yon na kung saan ka nakatira and everything. Mabait sa mga lahat, sa mga tao doon. Ganun naman eh. Siyempre, lang naman magwala siya doon, di ba? Wala naman sigurong politiko na pag nakita magaganon. Sila satanas lang yon. Sinabi ko kay Robin Padilla, hindi ko lang na-review kung ano yung mga committee na member siya, no, si Robin Padilla. Ito lang, i-echo natin sa kanya. Senator Robin Padilla, bibilib lang din talaga ako sa'yo kung kausapin mo yan si Amy Marcos, nabuksan ninyo yung investigation sa kidnapping sa Turkey. Kasi pinakilala ko si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kay Sheena Makapinig. Okay? Yung nanay ng 2 bata. Nasa round table kami. Sabi ko, sir, ano ka ba? Member ka ba ng, meron ka bang committee na pwedeng matakil yung issue niya na kinidnap yung ng 2 anak niya? So kung tama yung pagkakaalala ko, ang sabi niya, hindi kasi ako dyan sa anong committee yun. Pero sabi niya, anong committee? I forgot kung anong committee. Basta sabi niya, may committee ako na miyembro na baka pwede. Okay? At alam naman, well, doon sa conversation, nag-agree naman si Senator Robin Padilla na ang mga Marcos ay walang hiya. Kaya nagtataka lang ako. Doon sa mga conversation namin, nag-agree naman siya na Marcos Jr., Bangag Administration, ang pasimuno ng panggigipit kay Pangulong Duterte. So nagtataka lang ako, bakit itinaas niya si Amy Marcos? Doon sa mga conversation namin, not only kami dalawa, but general conversation, nag-agree kami lahat na ang dahilan ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay ang bangag na administrasyon. So ang pakiusap ko lang sa kanya, kay Senator Robin Padilla, na alam ko, kahit sa senador, hindi naman sa Senate President nakukontrolin kahit mag-open pa siya siguro ng investigation, pero sir, manindigan kayo. Mr. Senator, Senator Robin Padilla, sana manindigan kayo, huwag kayong magpasindak. Kasi kilala naman kayo na matapang, di ba? Kapag kulong nga kayo, di ba?
at kayo ay hinarap ang mga hamon sa sa kulungan, ang ibig ko sabihin, ang taong nakulong na dati, na nakasalamuha ang iba't ibang klasing satanas sa loob ng kulungan, kayang harapin ang pinakasatanas. You know what I mean? Pinakasatanas, which is yun si Lisa. Nakikiusap lang ako, hanggang may time pa, Senator Bato, Senator Bongo, kayong tatlo dyan, sino ba yung kakampi natin ngayong panahon na to bago mag-election? Kabagay ko, I don't know, ano pa ba? Do we still have time? I-open nyo yung investigation, Senator Robin Padilla, doon sa kidnapping. Doon sa dalawang bata sa Turkey na ang pasimuno ng kidnapping ay si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Maria Lourdes Barcelon. When I say sila ang pasimuno, sila ang nag-facilitate para makasakatuparan yung fabricated crime na kinaso doon sa nanay para gamitin nilang dahilan na madukot ang dalawang bata. So yun na ang pakiusap ko kay Senator Robin Padilla. Kasi one-on-one, magkatabi kami, eto siya, you know, may picture nga kami, sweet. Hindi ko lang i-post, baka gamitin, ha? Sabi, may picture kami dalawa na bonggang-bongga. Ang sabi nga sa akin, sabi nga ni Senator Robin Padilla, pasabugin mo na yan, ma'am. Hindi ko pinost. Okay, baka gamitin ng kalaban, pero may pagkakataon doon, you know, may pagkakataon doon sa picture na yon. Pero sa akin lang, karapatan ni Robin Padilla na iangat at taas ang kamay ni Amy. But nasa mga kamay nyo na wag iboto si Amy. Itaas na lahat ng gusto niyang itaas. Okay? So ang sa akin lang medyo, okay na yun. Medyo, siguro, mahirap talaga. Aminado naman si Robin Padilla na ang hirap, sabi niya, ang hirap ngayon na hindi talaga hindi ito yung eksakto niya sinabi, pero ito yung konteksto ng usapan namin na ang hirap talaga sa Pilipinas dahil sa gobyerno ng mga bangag. Alam niya yan, so I hope naman, I don't know kung anong pinakain sa kanya ni Amy Marcos, bakit tinaas na yung kamay, but siya lang ang makakasagot nun. Kayo lang ang makakapagdesisyon at kung talagang ayaw niyo nang mapabudol muli, dahil sinabi nga ni Vice President Inday Sara, never again sa mga Marcos. Matapos nilang ipadukot ang Pangulong Duterte, kapalit ng kabutihan ng mga Duterte sa kanila, kaya naibalik sa pwesto ang bangag at naipalibig ang tatay, tapos ganun-ganun na lang kayo makalimot. Never again. Okay? Nautulang yan. Madaling manipula yan si Robin Nabudol. Well, I don't know about that, pero I hope, you know, kaya ako, nag-aapila ako sa inyo, never again. Kahit ano pang mga drama-drama, okay? Ano pang mga drama-drama nila Dan, nasa inyong mga kamay na wag na kayong magpapabudol. Parang nararamdaman ko po na nagdadrama si Robin. Nakikita niya paiyak-iyak na sa hearing sa Senado. Parang tingin ko nagdadrama lang, sabi ni Jan. Anong paiyak-iyak? Hindi ko napanood kasi yung buong hearing. Ba't siya umiyak? Nakita mo ba yun? Na umiyak si Robin daw? Ano sabi? Nakikita mo palangga na umiyak siya? Hindi rin napanood. Kay PRD. Maawa ka. Ako, umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita sa taong bayan. Okay? Kahit bago ako matulog, sa family, I talk about PRRD. Nung nasa dahig ako, kami, ng mga kasama ko, very lonely kapag naisip mo na nandoon pa si PRRD. Nung umalis ako sa dahig, ang bigat-bigat talaga, nakakaiyak, na kinidnap nila yung Pangulong Duterte. Kaya huwag kayong magtiwala kay Amy Marcos. Never again. Kaya tignan mo, sabi nga, di ba, congratulations. Anong nangyayari? Congratulations sa bangag na administrasyon. Ano ba nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan? Ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas kung bakit dapat hindi na kayo magbakasyon muna sa Pilipinas? Baka mabiktima kayo ng tanimbala, extortion. Teka lang, asa na yon? Tanimbala, extortion at, jijilitan kayo ng jiig ng mga jutang dinamas. Ang sinasabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang posibleng mastermind talaga ng kidnapping na ito,
walang iba kundi si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Meron ng, di ba? Meron ng patunay. 2 bata sa Turkey, Pangulong Duterte, ako gusto nilang ipadukot. Lahat kami ng mga kritiko gustong ipadukot. Lahat ng mga vloggers. Di ba? Tatamnan ng kaso, ihaharas, i-intimidate, politically persecution, pagtatanim ng mga kaso. Tapos habang tayo ay tinatiniman ng kaso, mga kritiko, mga Duterte, taong bayan na nagbibigay ng sentimiento, 2 bata, grade 8 ang sinaksak dahil ano? Ano ba itong mga batang na tinuslok? You know what I mean? Ito ba ay mga addictus? Kasi dito sa mga report, sabi dito, maagang binawian ng buhay ang 2 lalaking grade 8 students ng pagtusok-tusokin ng 3 kapwa estudyante kasunod ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa malagim na insidente. Sa Las Piñas yan. Ano ang reason? Bakit ganyan ang mga bata ngayon? Siya ba? Ito bang mga batang ito ay nag-a-addictus at young age? Kasi dumaan din tayo sa pagkabata. At hindi tayo ganyan ano yan? Hindi tayo ganyan noon dahil wala pa namang, nung panahon natin, wala pa namang mga addictus benedictus na talamak. Ang mga panahon natin is mga suyop-suyop lang, damo-damo lang. So walang masyadong mga ganong talamak. May mga meron siyempre, pero hindi ganon. Sa panahon ni Bangag, ang mga addictus o ang mga krimen. Recently, di ba? Yung si Anson Ke, na steel magnate. Ano ang nangyari dyan? Una, sabi ng PNP, konektado daw sa Pogo. Ano sabi ni Teresita Angsin? No. Hindi konektado sa Pogo. Yung pagdukot sa kanya, imagine mo, nagbigay na ng, according to the report, 160 million pesos. Tapos ginurgor pa ang driver. 160. Baka, nakilala ni Anson Ke, okay, ang kanyang abductors, or may nalaman siya, posible lang, I'm not saying na factual ito, pero this is just my observation. Okay? Na baka nga nakilala na mamaya kakilala pala ni Lisa Tanas at ni Marcos, kaya itinuloy nila. Kaya congratulations sa ating mga Chinese-Filipino business personalities na nararanasan ninyo dahil sa hindi pa kayo kumikilos laban sa mga bangag. Kayong mga Pilipino, na ano ang sabi ko sa inyo? Kung kayo ay nakaka-follow dito sa aking vlog, 2022, 2023, 2024, ano ang sabi ko? Aantayin o hihintayin nyo na lang ba na sa susunod ay kayo na ang dukutin ng mga bangag? Di ba? Anong ngayon? Ano ang eksena ngayon? Di ba sabi ni Bangag, wala ng Pogo ngayon? Noong 2024, wala ng Pogo. Bakit nire-relate pa rin ito sa Pogo? Totoo ba na walang Pogo? O lip service lang? Definitely, may mga Pogo operation pa rin. Kaso lang yung mga state ni Bangag, di ba? So nung July, nung kanyang state of nothing achieved, natatapusin na yung Pogo, puro dak lang. Kilala naman si Bangag na laging guni-guni. Balik natin yung salita. Guni-guni ang nag-hallucinate o guni-guni bilang asang addictus benedictus, yung mga binibigay niyang statement. So, hindi totoo na connected sa Pogo based dun sa statement, di ba, ng Filipino-Chinese, anong kinabibilangan ni Teresita Angsi? Okay? Ano yun? Anong department? Anong organization yun? Kumbaga yun mga, okay. So anyway, yun mga palangga. Ngayon, kailan pa kayo kikilos? Paggorgor na ang inyong mga pamilya? Recently, dyan sa hearing ng Committee on Foreign Relations, at pinost natin yan, na yung si Marcos Lacanilao, kasama ang picture nakahang ang picture ni Lisa Tanas sa wall niya. Diba? Kitang-kita nyo yung special envoy to transnational crime na nagsisinungaling, na nagsabwatan talaga sila na ipagkanulo gamit ang mga fabricated papers na pinalabas na kunyari siya representante ng gobyerno pero dapat specific na kung anong ahensya ang kinabibilangan niya, kung transnational crime or what do you call it, Interpol or whatever, binaboy, ginago nila, niloloko nila. Magaling. Si Lisa Tanas ang author niyan, di ba? She's good at that.
Remember yung ating mga in-expose? At ano nangyari? Kinontempt, ayaw ngayon permahan ni Escudero. Ngayon, ano sabi ni Escudero? Wag daw, nag-away-away sila kunyari ni Amy. Wag mo idamay ang Senado sa eleksyon. O, sabi nga dito, pumalag si Chis Escudero kay Senador Amy Marcos at sinabihan ito na huwag gamitin ang mataas na kapulungan. Sabi niya, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title and influence as bridge toward unity, not a wedge of division. Yan ay utos ni Lisa Tanas. Yang mga statement ni Escudero, yan ay nagko-collaborate yung mga hinayupak na yan. At tama naman na drama-drama, pareho naman silang nagdadrama. Sabi ni Escudero, our people in our country expect and deserve no less.